Hindi ka ba natatakot na sa sobrang pagtatrabaho mo, baka ito pa ang magwi sa'yo sa trahedya? Meron kasing isang babaeng nurse na naka-uniform na paulit-ulit at paparik-parik na bumabalik sa automatic glass door ng ER. Araw-araw, gabi-gabi, at laging parehong oras. Pero kahit gaano siya kalapit, hindi bumubukas ang pinto para sa kanya. At ang mas nakakatakot pa, patay na siya 3 buwan na. At ang pangalan niya ay Rose. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Alas 3 ng madaling araw, yung oras na halos tulog na ang lahat. Pero ang ospital na pinapasukan ko, buhay na buhay pa. Nag-iikot noon si Nurse Lian sa emergency room. Tahimik, malinis, at nakabukas lang ang isang ilaw sa may triage bay. Nasa gilid siya ng nurse's station nang mapansin niya sa peripheral vision niya na may dumaan. Naka-white, nakaputing sapatos din, tuloy-tuloy sa may triage area. Halatang nurse ito. Uy, may duty pa ba doon? Tanong niya sa guard na si Noel na nagko-coffee break. Hala ma'am, nakita mo din yung dumaan? Kanina pa ako may nakikitang anino dyan eh. Nagkatinginan sila. Hindi yun imagination at pareho nilang nakita. Lumapit silang dalawa pero pagdating nila sa triage, wala namang tao. Pero ramdam nila ang malamig na hangin na parang may dumaan talaga. At higit sa lahat, yung amoy ng disinfectant, parang mas naging mas matapang. Kinabukasan, sa locker room, natanong ni Lian ang mga senior nurses. Ay anak, baka si Rose siguro yun. Sagot ng mabait na head nurse. Siya po yung bago noon, di ba? Yung bago ako dumating. Oo, 6 na buwan pa lang yun dito pero parang 10 years na magtrabaho kung maka-double shift. Laging nagbo-volunteer. Tapos laging sumasalo ng mga shift ng iba. Nako, never pa yun nagreklamo. Wala talaga akong masasabi sa batang yun. Napakabait. Ayon sa kwento, isang matinding gabi ang naging huling araw ni Rose. 3 code blue, 2 critical na baguhan, at isang stroke alert. Lahat sinabayan niya. Walang pahinga. Hindi siya umupo kahit sandali. Tapos, habang ina-update niya ang chart ng isang bagong pasyente, bigla na lang siyang bumagsak. Kala nila nahilo, pero cardiac arrest na. Nakita siya ng buong ER staff pero wala nang nagawa pa. At ang nakakapangilabot, bago siya dalhin sa morgue, hawak pa rin niya yung chart na kailangan niyang i-endorse. Para bang hindi siya payag umalis nang hindi natatapos ang trabaho. Doon nagsimula ang mga weird na pangyayari. May pasyenteng nagising ng alas 2 ng umaga. Nakatingin siya sa kisame. Nung nadaanan ko, tinawag niya ako. Ma'am? Yung nurse na nag-BP sa akin, nasa na po? Mabait po kasi siya, tapos Rose daw yung pangalan. Nagulat ako noon.
pero walang naka-duty na may pangalang ganun. May intern din na nagkwento na nagstay daw siya ng late para mag-aral. Tapos, narinig niya yung sapatos na parang nagmamadali. Pero pagtingin niya sa koridor, wala namang tao. Meron ding kwento ang mga doktor na nagre-review ng chart sa may glass cabinet. Sa refleksyon, may babaeng nakatayo sa likod niya nakayuko na parang naghihintay ng utos niya. Pero paglingon niya, walang tao sa likod niya. Hindi galit ang presensya ng kaluluwa ni Nurse Rose. Hindi rin ito nanggugulo o nananakit. Pero parang may gawain siya na hindi niya pa matapos-tapos. At isang gabi, tumunog ang nurse call light ng bed 3. Critical alert. Pagdating ko doon, walang tao yung kama. Hindi ko maalala kung na-discharge na. Kaya bumalik ako sa station para tignan. At ang nakalagay, discharge hours ago. Pero sa system log, may lumabas na vitals taken by R. Valdez. Napahawak ko sa dibdib ko sa sobrang kilabot. Pinareview ko ang CCTV kay Guard Noel. Mga 15 minutes lang. At doon namin nakita ang babaeng naka-nurse uniform na nakatayo sa may automatic door. Lumapit siya pero hindi bumukas ang pinto. Dinaanan niya lang na parang hangin. Tuloy-tuloy papasok sa ER corridor. Dire-diretso siya at hindi nagmamadali. Hindi rin lumilingon. Pero dumiretso siya sa triage bay at tumigil doon na parang may inaantay na pasyente. At eksaktong alas 3:12 ng umagang yon, naglaho siya sa ere. At parang replay na parang na-stuck siya sa huli niyang ginagawa doon. Naisip ko, bakit lagi sa triage? Bakit doon lagi naglalakad si Nurse Rose? At bakit lagi siyang pabalik-balik? Kinabukasan, habang sinusuri ko ang mga old na chart para sa audit, napansin ko ang isang folder na hindi nakalagay sa tamang alphabetical order. Color green ito at medyo luma na. At sa gilid may nakalagay na for endorsement ER. Binuksan ko ito at may form sa loob na hindi napirmahan ni Nurse Rose. May isang pasyente pala. Isang lalaking dinala ng kapamilya kasi nahihirapang huminga. Ang nakalagay sa triage na note ay non-urgent dahil stable daw. Pero may nakasulat sa sulok na handwriting na mabilis at parang minadali. Observe for sudden collapse. Check oxygen saturation frequently. Hindi ito na-endorse. At nang i-check ni Lian ang ER records, natuklasan niya na yung pasyente sa chart na yon namatay kinabukasan. Cardiac arrest, biglaan. Walang nakamonitor kasi non-urgent ang tag sa kanya. Walang nakakita ng warning ni Rose at hindi rin naipasa ang chart. Hindi dahil sa kapabayaan, kundi dahil dinala na si Rose sa ICU habang nagkulap siya. Hindi na natapos ang trabaho niya. Parang doon ko naintindihan na hindi multo si Rose na nananakot. Naghahanap siya ng trabaho na hindi niya pa naipatapos. At hindi niya natanggap na may pasyenteng hindi niya nailigtas.
At naisip ko kung bakit pabalik-balik siya sa triage area kasi doon siya huling nagtatrabaho. Doon niya dapat i-endorse ang chart at dapat doon niya naisulat ang urgent. Sa tingin ko, hindi siya makalabas sa ER. Hindi dahil multo siya, kundi dahil may trabaho siyang hindi niya natapos. At siguro pagsisisi na rin na hindi niya naisalba ang lalaki. At baka sinisisi niyang sarili niya sa mga nangyayari. Hanggang ngayon nararamdaman pa rin namin si Nurse Rose. Pero paminsan-minsan na lang. Sana matahimik na rin ang kaluluwa niya.